Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion, itong post ni Biyahe ni Nante. Na-amaze ako, ano? Sabi niya, Sara Diskaya, 50-foot statue under construction. Pang 8 wonders of the world yan, pre. Ayan o. So, napaisip ako, ano? Totoo ba ito? Legit ba ito? O ghost project? Or AI? So, siguro naman, AI generated na ito, no? Hindi naman, hindi na ito totoo. Parang ginawang katatawanan na lang. Grabe, oh. Kailan, ganda ng pagkagawa. So, ulitin ko hindi ko ginawa ito. Hindi ako marunong. Biyahe ni Nante. Malala ko nung bago pa na kidnap at nakulong si PRRD sa Netherlands, meron din ganitong naglabasan ng mga estatwa niya. Kaya lang, magkaiba. Yung kay PRRD, yung mga gumawa ng ganon sa mukha niya is, tingin ko, dahil sa paghanga, dahil sa out of gratitude sa kanyang nagawa sa bayan. Kaya ginagawan nila ng ganito. Malalaki. Meron pa nga yung mga parang coke bottles, mga ano, ang gaganda ang pagkagawa. Yung kay PRRD, ulitin ko, napakaganda nyo na di ba nung nasa Hong Kong siya bago siya bumalik sa Pilipinas at yun na, naaresto na siya. Yung speech niya sa in front of our OFWs, maalala ko pa eh. Oh, may balita. May warrant of arrest daw ako. Ano ito? Arestuhin ako, preso ako. Ganon. Tapos, nagbiro pa siya na para na akong Jose Rizal pala nito. Sabi niya. So, mag-contribute na kayo. Mag-contribute para magpagawa kayo ng estatwa ko. Kaya lang, kung kay Rizal, may hawak na libro. Ako naman, may hawak na, ganyan, may hawak na baril. Grabing, akala ko, hindi mangyayari yung kidnapin siya at dalhin. Beyond my imagination, yung nangyari kay PRRD. Hanggang ngayon, umiiling na lang ako. Kaya lang, tinanggap ko na rin kasi wala na tayong magawa eh. Tapos, yung nagpahuli sa kanya, si Secretary Remulla, ginawa lang daw niya yung tungkulin niya. That's the best for our country, for peacefully, peaceful daw, walang nasaktan. Nadala nila sa ICC yung nasasakdal. Yun, very proud pa si Secretary Remulla sa nagawa niya kay PRRD. Ano pa? So, ito nga naman, kabaliktaran naman, ginawa ng katatawanan, ang tanong is, nakakatulog pa ba sila ng mahimbing? Grabe na. Yung Nepo baby na si Claudine Co, sabi ng kaibigan niya, nagka-anxiety, na siya ng depression. Na to a point, pati yung tatay niya nagmakaawa na kung pwede, huwag nang isama yung anak niya sa pambabas dahil wala daw kinalaman. Inosente daw yung anak niya at she earned her money. Hindi daw pera ng taong bayan o hindi tax money yung ginagastos ng anak niya. Tapos yung anak niya parang, I don't know kung natuloy na, nag-post siya na Goodbye Philippines, Hello USA. Mayroon ding pahayag si Senator Marcoleta na ang ibang nasasangkot sa flood control anomaly nasa Amerika na. Baka ito yung apat na hindi pa rin nag-attend itong second Blue Ribbon Committee hearing na mai-issuehan na na-cite in contempt na at mai-issuehan ng So yun, kanya-kanyang takas na lang. Magbasa lang ako sa mga comments. Biyahe ni Nante. Sabi na,
Chat GPT lang sa kalam. So, ibig sabihin, kung Chat GPT, ginawa na lang ito sa AI. Yan ba yung Chat GPT? Oh, people who reacted. Tingnan nga natin. Oh, mahinang aking internet connection. Ito. Press Jamela, Queen of Ghost Contract Projects. Queen of Liars, Queen of Luxury but Smuggled Cars. Oh, speaking of cars, grabe, ang galing ni Sir Ted Filon. Yung kanyang investigative journalist, nakakuha ng papeles. Yung kanyang mga luxury cars, smuggled pala talaga yun. Sa Port of Batangas dumating yung mga kotse na yon. Kaya lang ang na-declare is karne ng baka. Tapos yung dealer bang tawag noon, ghost dealer, yung address na nakalagay, walang tao doon, ibang kwan. Kaya grabe. I hope ang Bureau of Customs seryosohin ito, kasi dyan pa lang matatamaan na sila dyan eh. Parang, I don't know kung considered ba ito na economic sabotage. Ay, iba pala yung economic sabotage sa agricultural products pala yun. Kaya lang ito, millions eh. Yung Rolls Royce ba yun? Yung 20 million? Ito ba yung may payong? Ito, may nabasa akong comment. Ito daw, mas mabuti daw kung nalagyan siya ng payong. Nalagyan ng payong. So, among the flood control contractors, dalawa ang lumalabas na pinakasikat. Itong mag-asawang Diskaya at saka sino ba yun? Wawao Builders. Kalimutan ko yung pangalan. Pangatlo na rin yung si Kirante. Yung muntik ipinakulong ni Senator Marcoleta nung yan yung mga sikat na sikat. At nabigyan na sila ng immigration lookout bulletin order. Hindi na sila basta-basta makakatakas kasi baka mamaya iwas pusoy. Salamat sa Bureau of Immigration na mabilis na kumilos para hindi sila makalabas ng bansa. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ni ang mga tagan o gero o mag-atop na ni siya karon. Ano yung pungsin? Nasong ba ang kawain na doon? Ug karon mo na ni ang atop sa gitagaan na mo gero nga kawayan nga nangalata na. Og natagaan na siya og gero karon mag-atop na siya. O lata na gyud kaayo. So gabok na gid kaayo. Kawayan lang ang ilang atop. Karon human na gyud ang ilang balay og kaatop na gyud sila og bag-o.
Salamat sa Salamat sa Ginoo Ginoo kay sa Oo. nag-video. sa nagtanaw sa video ug sa naghatag sa mong naghatag sa sin. sin. Salamat sa tanan. Salamat. Salamat yun. Salamat. Oo. Gyud ang among Ato parang kawayan. kawayan nga nakuha na gyud ang kawayan.